Okay mga boss, magandang araw sa inyo at meron tayong NB350 na dumating dito mga bossing, galing tong Cavite. Okay, ang issue ni bossing dito sa kanyang NB350, mga 3 years pa lang o 3 years old pa lang tong ating NB350 mga bossing. Naka-encounter na si bossing ng pagtabang ng lamig sa likuran. So yung harap naman hindi naman daw nagbago masyado. So medyo mahina ang lamig sa likuran, dinala niya ulit ng kasa o binilit niya ng kasa, pero medyo matagal na mga bossing, mga 8 to 9 months na ang pagitan, no? Nung humina yung lamig, dinala niya doon. So pagdating sa kasa, ang ginawa lang daw sa kasa ay nag-reload ng freon or nag-additional ng freon, tapos pinaobserbahan. So tumagal nga ng mga ganong buwan mga bossing. Pero ngayon medyo humina na naman yung likuran mga boss. So pagka ganitong nagbabawas ng lamig, isa sa dalawa mga bossing. Pero kadalasan sa mga NB350, likod ang medyo mas nababawasan agad ng lamig, no? Hindi yung harapan. So pagka ganito mga bossing, talagang may nilalabasan yung freon. Kung last na nagkarga na ang kasa ng freon, tapos ngayon na nagbawas ulit siya ng lamig at doon ulit sa freon, ang problema, so may leak to mga boss. Kaya in-advise natin kay bossing na ibaba yung dalawang evaporator, pati condenser mga boss, para ma-check up na. Lilinisan na natin at hahanapin natin kung saan nagkaroon ng problema o nagkaroon ng leak yung ating refrigerant o yung freon natin, no? So papa-pull out muna natin tong dalawang evaporator, plus sama na natin yung condenser mga bossing. Kasi sa mga na-encounter natin sa NB350 mga bossing, ang nabubutas kadalasan dito harap na evaporator, tapos condenser din mga bossing. Okay, kaya pinababa natin yung ating evaporator mga bossing. At eto na nga, nababa na yung ating rear evaporator mga boss. Okay, so wala na yung evaporator natin dyan. Eto yung harapan mga bossing. So pinupull out pa yung ating harapan. Okay, ganyan din yan mga boss. Tanggal dashboard din yan para makuha mo yung evaporator, no? So, hindi na makakawala sa atin to. So, kailangan nating makita kung nasaan yung problema, kasi after ilang buwan, pwede ulit mawala yung o magbawas ulit ng freon mga bossing, no? So, para ma-check na natin lahat, pina-pull out na natin yan. Ito yung rear evaporator natin mga bossing. Wala namang malangis niya sa tugtungan. Okay, so mamaya makikita natin yan. Ililik test natin isa-isa yan. Magmula kay condenser, harap, sa likod, para malaman natin kung nandyan yung problema, no? Okay, syempre, shoutout ka mga bossing. Ayun, shoutout sa inyo. O, saan ang pangalan? Jacob po, Jacob. Jacob, ikaw? Daniel po. Daniel, mga Bible character ng mga ano natin. Okay, basta dito sila mga bossing, oh. Si Boss Jacob at saka si Daniel. Okay, mga boss. Ayan, ano kayo? Cavite, tama? Ayun, Cavite. Sila. Pares kayo? Okay, okay. Ayun mga boss, tingnan natin mamaya kung anong makikita natin problema dito sa kanilang NB350 mga bossing, no? Para at least may konting idea tayo sa mga ganun na nagiging problema na tumatabang isa sa dalawa, harap o likod, pwedeng kulang ng load ng freon mga bossing, no? Okay? Mga bossing, ito yung kanyang condenser. Okay, ang maganda rito sa kanyang langis, mga boss, may kulay green. So madali nating madidetect kung nasan yung leak dito, no, sa mga piyesa niya. Kasi pagka may leak yung ating piyesa, sigurado maglalangis yan. At dahil meron tayong palatandaan na kulay green, pwede nating makita agad na nandun yung singaw, no? So very good tayo dyan. So sana may makita tayo. Kasi mga bossing, pagka mga ganong katagal bago mawala ang o magbawas, hindi mawala kasi meron pa naman, no? Ibig sabihin, pagka ganong katagal magbawas ng freon o ng refrigerant, maliit lang ang singaw, no? So napakaliit lang. Minsan pag talagang sobrang liit nun, hindi talaga naglalabas din ng langis. So kaya wala ka masyado magiging palatandaan. Pero dito sana magpakita mga bossing para at least may magawa na tayong tama. Kasi pag wala tayong na-detect sa mga piyesa, mahirap naman palitan kung wala naman talaga makitang leak, no? Kaya nga mas mainam pa na maghanap ng malakas na butas kumpara sa mga maliliit na butas. Okay, pero may palatandaan tayo, sana makakita tayo ng kulay green dyan. Or kung hindi man sa evaporator natin. Okay? Mga bossing, kaya pinakamaganda na ma-pull out din yung condenser pagka nagpa-cleaning kayo ng evaporator. Kasi tingnan nyo naman yung mga naipon na dumi. So medyo makakatulong pagka mas malinis yan, dahil ang trabaho ng ating aircon, siya yung may may matinding trabaho, no? Yung nagtatanggal ng heat ng ating compressor.
So pagka hindi na makahinga yung ating condenser dahil sa dumi, syempre magkakaroon din ng trouble yung ating aircon. So kung magpapa-cleaning kayo ng evaporator, hindi lang evaporator ang binabaklas, dapat ito rin condenser. So kahit nasabihin natin wala namang singaw yan, so siguro ang pinakamaganda pa-check pababa para matanggal yan kung kagaya nito. Okay, so may 3 taon na rin naman yung ating NB350, no? Kaya hindi mo na rin pwedeng paghanapan ng malinis yan, lalo na nasa ilalim nakaposition yung ating condenser. Syempre lahat ng hihigupin ng ating pan, itatapon niya yan dito kay condenser natin. O kaya yung iba, nagkakaroon ng trouble sa high pressure, andito lang sa condenser ang problema. Okay, so palagay ko naman parang wala dito yung singaw. Wala naman kasi nagkukulay green, nabasa, pero papacheck na rin natin mga boss, no? Papalik test na rin natin to. Mga boss, eto na yung sinasabi natin, no? Etong evaporator niya, meron na siyang palatandaan na kulay green. Okay, so positive to, sigurado nandito yung leak. Pero papalik test din natin para makita natin kung talagang meron, no? Pero kung walang lalabas dyan, papapalitan pa rin natin kasi minsan nagtatago din yung ating leak sa sobrang liit, mga bossing. Pero kung lalabas, at least mas maganda makita natin ng personal na nandiyan talaga yung butas. Pero yun na yun. Yan na yung palatandaan na yan, no? So papalik test muna natin. Dadagdagan natin na ng konting langis para medyo makatuloy. Mga bossing, oh, kita nyo pati radiator natin. Oh no! Oh, ang dami na ng dumi. So hindi mo yan masyadong malilinis pag nandito yung condenser, no? So kailangan matanggal na yun, yung malalaki na yun, para hindi siya makabara doon sa pag-suction ng ating clutch pan. Okay, so kaya napaka-importante talaga na na-check, no? Hindi lang magpo-focus dun sa leak na pwedeng problema lang na gusto mong solusyonan. So damay nyo na rin yung mga ganyang simpleng bagay, pero malaking epekto niyan sa system ng aircon. Okay? Mga boss, ayan na, binabalik na natin yung ating evaporator. Okay, yung mga tinanggal natin sa ating dashboard. So nakasoli na yung ating housing. Okay, very good naman. Naikabit na rin yung likuran, mga boss. Tapos do-double check natin 'tong mga bossing, no? Ililik test pa natin 'yan. So tapos ikabit ng mga fittings, ililik test para ma-check yung mga dugtungan naman na kinalas namin. Pero very good dahil nakita agad natin yung leak na nasa evaporator talaga. So harap na evaporator. So ganito mga bossing, ang papaobserbahan natin sa ating kliyente, kasi syempre meron pa siyang condenser. Yan yung mga lumalabas na nagiging issue rin, no? Nabubutas din yan. Aux pan, papamonitor natin kung hindi naman siya hihina. So kailangan kasi ma-monitor yan dahil meron ng 3 years yung ating unit. So yan na yung mga umpisa nung pwedeng pagkasira ng mga piyesa natin, no? So yun na, papaobserbahan lang natin sa kanila yan. Hindi natin kasi pwedeng isabay-sabay palitan dahil sayang naman kung wala namang issue pa. So gagastusan natin, sayang din naman, no? O, kasi valve hindi rin natin pinalitan, dryer. So nag-focus lang talaga tayo mga boss na sa ating singaw na evaporator. So siguro ang advice ko rito, kung may mga isusunod na sakaling, wag naman sana, no, na bumigay yung ibang piyesa, ipapa-plus na natin yung system. Okay? Kasi may mga hangganan din yung ating buhay ng ating langis sa loob. Minsan na-encounter natin mga bossing, ito sana hindi rin namang mangyari sa kanya, na ang nangyayari sa iba, pag napalitan ng evaporator, napalitan ng panibagong Freon, hindi na sila compatible ng Freon na kinakarga. Bakit mga bossing? May mga pagkakataon na talagang yung langis sa loob, syempre naluto na rin yun. O pangalawa mga bossing, hindi naman pwede natin sabihin na pangit yung kinamit nilang Freon. So baka mamaya mas pangit pa yung ginagamit natin Freon kumpara sa kasa. Okay? So kung pangit yung Freon, hindi 100% na 134A, pwedeng hindi mag-connect na maganda o mag-combine na maganda kay langis na luma doon sa ating system.
Kaya may mga pagkakataon na na-encounter natin na pag nagpalit ng pyesa, parang kagaya ng sinasabi nila, nagpa-cleaning lang ako, pumangit ang lamig. Nagpapalit lang ako ng evaporator, nagbago ang lamig. Bakit? Hindi na sila compatible ng langis sa loob sa ginagamit ng mga nasa labas na mga pagawaan. Na-encounter natin yan, ang dami natin na-encounter ng ganyan. Kaya minsan, pagka talaga medyo luma na ang ginagawa natin, nagpa-flashing na tayo ng system. Para at least bago yung langis, bago yung freon, so magkasama sila na panibago, hindi sila magkakaroon ng problema sa loob. Okay, so saka na natin papagawa yun. So sana naman dito ngayon, pag ginargahan natin, wala magiging issue, wala magiging high pressure, no? Kasi minsan may mga ganun mga bossing. Pag luma na yung langis sa loob, nilagyan mo ng panibagong freon. Kasi wala namang ibang brand na freon na lumalabas dito sa atin sa labas na ginagamit ng mga pagawaan. Okay, magmula kay Clea, DuPont, halos lahat. Pero ang problema ng mga bossing, pagka minsan medyo mas mababa na yung porsyento ng 134A, yun ang nagiging problema. Kasi may sinasabi sila na mga 80%, 100%, meron pang 70%. So alin yun yung mga kinakarga natin, no? So nangyayari doon, hindi talaga nagiging compatible yung freon saka yung system natin. Okay, so mamaya ito malalaman natin. So good naman ng reading nito dati. So ngayon di ko lang alam kung ano mangyayari sa reading nito pagkatapos natin palitan ng evaporator, no? So tingnan na lang natin mga boss. So sana okay naman para hindi tayo pumunta sa mag-flashing ng system. Ayun, no, mga bossing, nakapag-leak na. So magbabacuum na lang tayo. Tol, high side, low side, baka may hangin, may ano to, may tubig. Tanggalin mo muna. Okay, ayun na. Tapos nililinisan ng ating kasama yung mga bakat ng kanilang fingerprint niyan, no? Para wala silang ano. Ayan na sa taas pa, mila. Yan. Okay, so buo na. Freon na lang. Testing na lang tayo mga bossing. Tingnan natin kung may magbabago ba sa low side, high side nitong ating NB350. Okay, so pagpalit lang ng evaporator, walang ibang ginalaw, yun lang naman. Mga bossing, nag-load na tayo ng freon. Good naman yung pinakitang reading sa atin. Meron tayong 175 ang ating high side. Kita ba? Kita naman. Ating low side 30. Lampas konti, mga 31. Okay, yung mga pan naman mga bossing, ay okay, sorry, hindi mga pan. Yung pan naman niya mga boss, okay naman, maganda naman yung speed. So nag-high speed naman siya. Nag-automatic din, nalinis din natin yung radiator doon mga bossing. So good naman. Yung nakuha naman yung lamig ay eto. Testing tayo ng lamig. Ilan ba? Okay mga bossing, 5-6 doon siya naglalaro. Okay, so very good naman. At sabihin natin, siyempre, wala naman tayong ibang ginalaw dyan, no? Evaporator lang naman talaga. Pero yung reading niya naman, good naman. Ang pinapabantayan lang natin mga boss, yung ating pan, no? Kumbaga, dahil may 3 years na yung ating sasakyan, yung pan, pinapasilip-silip natin yan kung magbabago ng speed. Kasi yung ugong naman, malakas naman. So mararamdaman naman ng driver natin yan. So basta isa lang naman ang driver mga bossing. So mamomonitor naman. Wag lang talagang paiba-iba ng driver. Talagang hindi mamomonitor. Lalo na kung wala namang briefing yung ibang gumagamit. So kailangan kasi talaga sa ating sasakyan mga boss, mamomonitor natin lahat. Lalo na pag medyo umiidad na yung ating sasakyan, no? Kasi kung paluma na yung mga piyesa natin mga boss, hindi ka pwedeng umasa na yan talagang hindi bibigay, no? So sa lahat naman may hangganan. Okay, ayun lang mga bossing. Ayun lang ang ginawa natin dito sa ating NB350 na to. So palit lang naman ng evaporator sa harapan. Okay. Okay mga bossing, okay na yung ating NB350. So papaobserbahan na lang natin kay bossing. At syempre yung syempre monitor natin ng mga pan. Ayun, at syempre salamat kay Boss Jacob, tama? Ayun, salamat Boss Jacob. Okay, Cavite sila mga bossing. Thank you Boss Jacob, thank you. Ayun, oh. Ayun lang mga bossing, salamat ulit sa inyo. Syempre, ingat lagi at God bless sa ating lahat. Thank you.